Ngayong araw nga mga kapamadsa ay magluluto naman nga tayo ng sehe o yung seashell na nakuha namin sa dagat. Ay naku, at ating nga itong gagataan at lalagyan natin ng sitaw. O diba napakasarap ito sa ating pananghalian. Hello mga kapamadsa, ang aking paborito at palangga. This is Belle. Welcome to my vlog again. Ngayong araw nga ay magluluto tayo ng masarap na ginataang sehe dahil meron nga tayo nakuhang sehe o seashell nga doon sa dagat. Meron nga ako ditong iba't ibang klase nga po ng sehe at ito nga po ilulutuin natin para sa ating pananghalian. Gagataan natin at para naman solve ang ating problema sa pananghalian. Dito nga po kasi sa aming mga kapamansa ay malapit lang po kami sa dagat. Kaya kung minsan ay hunas o low tide, kami nga po ay nagpunta nga po sa dagat para nga po manguha ng iba't ibang klase nga po ng seashell o yung sehe na tinatawag dito sa amin. Ito nga po pala ay nakukuha namin sa mga hunasan. Kapag nga po low tide ay mababa nga po ang tubig, doon nga po ay nakakakuha kami ng mga iba't ibang klase ng seashell. Ito nga po ay nakukuha namin sa mga batuhan. Matyaga ka nga lang talagang manguha nitong mga iba't ibang klase ng sehe at siguradong makakatipid ka sa iyong pang-ulam na hindi mo na kailangan bilhin pa. Isa ito sa dahilan kung bakit nahihilig nga po talaga ako manirahan dito sa aming isla, dito nga po sa aming probinsya sa bayan nga po ng Banton. Bukod kasi sa napakatahimik pong manirahan dito ay napakarami pong libreng pagkain dito. Dito kasi sa aming probinsya, sa isla ay napakarami pong masusustansyang pagkain, mga sariwang pagkain na hindi mo na kailangan pang bumili o gumastos ng napakalaki. Dahil dito sa probinsya, basta masikap ka siguradong mabubuhay ka at lagi mo lang sasamahan palagi ng dasal para palagi nga tayo niya kaawaan, diba? Kaya nga sabi ni Lord, nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa, o diba? At hindi rin ako naniniwala mga kapamansa na merong taong tamad dahil kapag nagutom yan, maghahanap yan ng kanyang ikabubuhay sa paraang alam niya, hindi ba? O siya, mapunta na nga tayo dito sa aking nilulutong sehe. Ngayon nga pala naggisa ako ng bawang, sibuyas at luya, pinalabas ang aroma at saka ko nga pala inilagay itong ating sehe, itong seashell. At syempre, isasangkutya natin yan para lumabas yung kanyang katas at luminamnam sa kanyang sabaw mamaya. Ito nga talaga mga kapamansa, ang isa sa mga paborito kong pagkain dito nga sa isla sa bahay nga ng Banton. Bukod kasi sa napakasustansya ay napakalinamnam nga naman talaga. At alam nyo ba mga kapamansa, bukod sa ginataan ng luto dito ay alam nyo ba pwede rin itong sabawan? Inaslom naman ang tawag sa amin noon dito sa bahay ng Banton. At sa susunod mga kapamansa, pag nakakuha ulit tayo na itong sehe ay inaslom naman ang ating lulutuin. Lalagyan natin ng buko o butong na tinatawag sa amin na siya naman paborito dito sa amin. Bali, inuna ko nga palang pang sabaw ay yung yasaw na tinatawag sa amin o yung pangalawang gata para syempre ito ipapakuluan na muna natin at palalambutin yung kanyang laman doon sa loob ng kanyang seashell. At ito ipakukuluan nga lang natin mga kapamansa at kapag konti na nga lang yung kanyang sabaw, yung pangalawang gata na ating nga po nilagay yung yasaw ay tsaka nga po natin ilalagay yung pinakakakang gata para mas creamy at mas malinamnam nga yung ating pagkakagata dito sa ating sehe, o diba? Bali, dito na nga tayo sa labas mga kapamansa nagluto dito sa likod ng aming bahay kasi syempre para mas maaliwalas nga yung ating pagkilos dito. Medyo may kaliitan nga kasi yung kusina ko. Maya-maya ay narito na pala si Pambansa, hinahalukay itong niluluto ko. At siya nga po'y galing sa trabaho kaya naman minamadali ko na itong aking pagluluto at baka ako'y nagugutom na ito. Hetong at nagkatinginan pa nga kaming dalawa na para bang nalaba at first sight sa isa't isa. Ay, charot! Eka nga ni Pambansa ay okay na nga raw ito. Eka ako naman wala pa yung kakanggata kaya naman iniwan na muna niya ako. At kaya naman inilagay ko na nga itong pinakakakanggata o yung lapot. Ito'y pakukulaan natin hanggang sa yung gata niya'y lumapot. Ganito nga talaga mga kapamansa ang style ko sa tuwing nagluluto nga ako ng kahit na anong ginatang pagkain. Inuuna ko nga talaga itong lasaw bago nga po yung lapot o yung kakanggata ba. Kapag ganito kasi mga kapamansa, mas taste mo yung pagkakreamy nga po ng pagkakagata. Naku, kung magtatanong nga kayo kung bakit puro gata yung niluluto ko. Yan kasi ang aming paborito dito. Dahil kami nga po mga Bantoano na napakahilig nga po talaga sa mga pagkain ginata. Kung araw-araw nga po talaga kami nagluluto ng otan, maparema o langka, talagang araw-araw nga po talaga kami nagagata. Na talaga nga naman hindi namin pinagsasawaan, mapaaraw man nga o gabi. At dito sa amin ay tradisyonal na yung mga ganitong pagluluto nga ng pagkain. Kaya wag na kayong magrereklamo mga kapamansa kung palagi ngang ginata ang aking niluluto at hinahain. At least napapakita ko sa inyo yung iba't ibang klase ng luto nga sa gata. Pero alam niyo ba mga kapamansa, napakasarap po itong ginatang sehe. Yung iba kasi kapag nagluluto na itong sehe ay pinapakuluan na muna tapos sineseparate yung laman niya doon sa shell. Ako kasi mga kapamansa ay nililinisan ko na muna itong seashell bago ko nga lutuin. Kasi alam niyo ba mga kapamansa, iba din ang sustansyang ibinibigay na itong seashell mula nga po sa karagatan kung iyo itong lulutuin. At ito po mga kapamansa ay naglalaman nga po ng iba't ibang klase nga po ng vitamin content. Gaya nga lang po ng protein, iron, zinc, vitamin B12, selenium, omega 3 at
iodine. O, diba? Talagang napakasustansya nga talaga netong seashell. Ay, nako. Ay, mapapaulala ka talaga sa sarap netong sihe. Ay, nako naman. Siguradong taob na naman ang sinaing natin yan. Ay, charot. Dito nga mga kapamasahe, nilagay ko na nga po pala yung pinakakakanggata. Tapos, inad ko na nga rin itong ating gulay na sitaw at nag-add na nga rin ako ng 2 sili. At para nga po mayroong kulot sa ating lalamunan kapag kumain na tayo mamaya. Sitaw lang mga kapamansahang available na gulay nga dito sa bahay, kaya yan lang po ang aking nilagay. Pero kung meron tayong talong at talbos nga po ng kamote, ay pwede din nating ilahok ito. Bali, palalaputin ko lang muna itong ating kakanggata bago natin hainin itong ating ginatang sehe. Pag medyo konti na nga lang po yung kanyang gata at mukhang creamy na yung kanyang itsura, ay pwede na natin ito hainin at pwede na tayong kumain ng ating pong pananghalian at matikman nga itong ginatang sehe. At sa lahat nga po ng mga nagpapa-shoutout dyan, ito na po yung inyong inihintay. Kaya naman mega shoutout kina Candy Anyar watching from Pampanga, Acopio Ariel ng Laguna, vlog ni Jana from Tayabas, Quezon, kay Grace Torres ng Tangos, Nabota City, kay Janine Mendez ng Oslob, Cebu, shoutout din kay Lynn G, shoutout kay Sinanya Sanchez Tabugan ng Pangasinan, Jobilin Mini Vlog, kay Estelia Tularba Alvarez watching from Malolos, Bulacan, kay Riada watching from North Cotabato, shoutout kay Rosemary Salonga ng Bataan, Domingo Hiner from Laguna, kay Sheena Amber ng Quezon City, at kay Victoria Ann from Arizona. Naku, maraming salamat po sa inyong suporta mga kapambansa. At kung isa ka rin sa nakaabot sa part nito ng aking video, paki-comment naman po kung taga saan ka at para alam ko kung saan nakakarating itong aking video at para sa susunod, ikaw naman ang aking mapasalamatan at ma-shoutout. O ano bang hinihintay mga kapambansa, halina kayo at kakain na tayo na itong ating masarap na ginataang sehe. O paano mga kapambansa, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa patuloy ninyong suporta. Hanggang sa muli, maraming salamat. Bye-bye!